Hello guys, I am Nilin. So, ang iba sa inyo ang tawag sa akin ay Ate Nilin, yung iba ay Ma'am Nilin. Tapos, may isang tao tawag sa akin Love. Okay. So, bago yung aking patotoo, siguro mas makaka-relate kayo kung makilala nyo muna ako ng konti. I am 36 years old. Guys, wala nang ano to, wala nang tago-taguan to. I am 36, pa midlife crisis na ako. Doon muna next. Pa midlife crisis na ang ate nyo. So meron na tayong mga sakit sa kasukasuan, may mga body pains na tayo, ganyan. So, isa din akong Bible woman. Tapos kinompute ko yung sinabi ko kanina kasi nag-cross-check ako sa information. Baka mali. Mali nga. Hindi pala ako magna. 8 years lang pala yon. Ayan, nandyan na. Napakagaling tumiming. No? Halika. Come here. Come here. Okay, ako ay asawa sa isang... I am a wife of one husband. Andyan siya, inyong speaker mamaya, si Pastor Daniel, no? Sabihin ko pa ba kung ilang taon na kami? Matagal-tagal na rin kami. Ayan. And then I am a mom to a twin, 11 years old, si El Nathan, and a toddler, si Yana. And then, I am also, ang dami kong, ipapaliwanag ko mamaya kung bakit ang dami kong roles. Kasi ang dami kong gustong patunayan sa buhay. Kaya ako ay full-time customer support manager, work from home. And ako din ay isang, meron akong maliit na startup agency, podcast production agency. Ayan ang aking mga team. Kaway, nandito yan sila. Ayan, meron pa ba akong sinulat dyan? Next slide, please. Okay, I am a small a small content creator. Yan, no? I am a teacher by passion, not by profession. Gusto ko na nagbibigay ng value, nagtuturo. Kaya nagtuturo ako ng tungkol sa experience ko sa work from home at saka sa learnings na aking nakamtan along the way for 13 years of working from home. I am a very ambitious dreamer. Yan, kami mag-asawa, minsan, ako personally, hindi ako nakikinig ng preaching minsan kasi mas yung utak ko sa kung ano yung gusto kong mangyari sa simbahan. May mga ganun, no? Pero why am I saying all this? Ang dami. Kapag tumatanda ka, dumadami yung mga portfolio mo. Next slide, please. Okay. Aside from those that I considered bigger responsibilities, no? Meron din ako mga smaller responsibilities like pagiging ate, pagiging anak. Yun mga maliliit na lang yung... You watch that. Okay. So, next please. Ayan. Each role na sinulat kanina, hindi lang yun dagdag sa aking mga portfolio, kung hindi, each of those come with a huge responsibility. Next slide. Kagaya nga ng sinabi sa Spider-Man, with great power comes great responsibility. So, ginusto ko to, kaya ako ang nahihirapan ngayon. Okay, next. Alright. So, as a Bible woman, no, meron akong mga sariling mga ministries, no? Mostly back-end. Wow. Back-end. So, sa parte tayo ng Quad Media Department ng TCM at saka ng QMS ng TCM din. Meron din akong mga iba't ibang ministries that kami mag-asawa. Marami kami mga ministries that we are supporting and want to support also. Marami kami mga pangarap at mga pinagpipray para sa gawain. Minsan, nag-uusap kami, malaki yung mga pinagpipray namin kay Lord na mangyari sa mga ministries na hinahawakan namin. And I'm also striving to live a life pleasing to God. So that's my role as a Bible woman. Next, as a wife, my responsibility is to become a faithful wife to my husband. It is also my responsibility to nurture our relationship by going on
dates or errands together, no? Spending time together, yan, responsibility. Meron tayong mga may asawa na dito. Alam natin yan na priority natin din dapat yung ating mga partners, mga asawa. Ayan, it is also my responsibility to value and respect my husband more than anything. Next. And as a mom to a twin and a toddler, my family is also my ministry. I also am responsible for the schooling ni Nathan. Meron din akong mga iba't ibang responsibility dyan pagdating sa school. Buti lang hindi ako na-elect na PTA kasi tinanggihan ko talaga. Ayan, tsaka meron din tayong mga parenting responsibilities, no? Kayo, pag nasa edad nyo na kami or nagkaroon na kayo ng pamilya, you will understand more the difficulties of becoming a parent. Napakaraming expectations, napakaraming challenges, at napakaraming mga kailangan mong gawin. Hindi mo nagagawa minsan yung iba. Next. Now, as a customer support manager, full-time ito, night shift. I also have the responsibility to look after my team. Anything about their emergency, lagi akong connected sa akin yon. I am responsible to manage and assist their needs. Kung may mga kailangan silang i-present sa company, dinadaan nila sa akin. And I am also responsible na to do good at work kasi I have a team that is looking up at me at ginagawa akong example sa kung paano sila magtrabaho. It is also my responsibility to become a good leader to them, not only to enhance the morale of my team, but also to stay employed. Ayan. So meron tayong mga iba't ibang responsibilidad sa trabaho. Yan. Next. And then as an owner of a small podcast agency, right now God blessed us with 12 clients, ayan. Ano yan, retainer. Ang retainer is parang monthly, consistent sila. Ayan, so it is also my responsibility to meet with different clients every now and then. It is also my responsibility to plan different strategies para sa marketing, para sa retention. So may mga ganun din akong kailangan gawin, no? Dahil nga ginusto ko to. It's also my responsibility to sync with my team, to check in with them, kung kumusta na sila, kung natutupad pa ba nila yung mga quality ng work nila at saka deadline nila, kasama yun sa responsibilidad ko. It is also my responsibility to pay them right and on time. So kinsenas at saka katapusan, hindi na ako natutuwa. Kasi lumilipad ang pera. Okay. And of course, it is also because I know that I have a team that is relying on this as their bread and butter and is something that will help bring food to their table. It is also my responsibility to provide more clients. So to meet with prospects and close sales and close deals. Yon. And then next, meron pa ba? As a content creator, I also spend some time to record and educate people. Kasi sa ngayon, marami akong traction sa TikTok, no? Minsan di ko na siya ino-open kasi daming nagtatanong ng how po. It's also my responsibility to produce and publish these contents to those that are waiting and also learning from me. Ayan. And lastly, as an ambitious dreamer, I also have different plans, and these plans and goals, they keep me motivated sa work. So kung ano man yung mga goals na gusto kong ma-achieve, yun ang isa sa mga dahilan kaya ako nagpapatuloy. Araw-araw, nagpupuyat, nagtatrabaho, and it's also I also have different dreams and prayers, not only for the ministry, but also to my family. No? So, I'm mentioning all this kasi napakarami nga niya. Next, so the question now becomes, because each responsibility takes up my time, the question is, next, how do I balance? So yan ang natin, no? How do I balance all these? The answer is, next, I don't. Hindi ko siya na-balance. Next slide, and I cannot. Hindi ko kaya. Sa ganun kadaming responsibilidad, with only 24 hours na binigay sa'yo ni Lord, mahirap siyang gawin.
At pag hindi ko na manage or nagkakasakit ako, mabilis ko makita na, madami na akong nakakalimutan, madami na akong hindi nagagawa. So, next slide. So, I don't believe in balance. Okay, next. What I believe in is, I believe in Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Ang sabi doon ay, to everything, there is a season and a time to every purpose or activity under heaven. Go to Papa. Go to Papa. Go watch. Ay, nakakahinga lalo. Okay, next. Ay, nakikita niyo yung totoong buhay. O, ito, realidad to. Okay, so instead of chasing constant balance, I personally learned to seek God's, sorry, there's a season for working hard. So that's what I believe in. There's a season for working hard, a season for slowing down, and a season for rest and restoration. So instead of me chasing constant balance, we learn to seek God's presence and purpose in each season. Okay? Whether we are in the season of work, rest, waiting, or growth, a God-centered life helps us stay grounded. Me personally, stay grounded, not in our own plans, but in God's plan. It's not about doing everything at once, but about walking with Him one season at a time. Yung ating speaker mamaya will discuss more about this dahil pinag-usapan namin itong aming speaking. Alright, next. So, ganito ang itsura ng balance, no? Balance is, everything is the same, di ba? Tama? So, kung meron akong 24 hours at ihahatiin ko siya and I try to balance everything, that will get, and I have 7 things on my priority list. So, 24 divided by 7, dapat bigyan ko ng 3 hours and something ang lahat ng aspeto sa buhay ko. It's not possible for me to do that kasi meron akong full-time job na 8 hours na kaagad. So, hindi siya doable for me. So, ang God, yan ang itsura ng balance. Everything is the same and equal. But a God-centered purpose life is this. Meron kang oras na nilaan para sa sleep, sa content sa work, at saka kung ano mang aspeto ng buhay na gusto mong makamit or mga responsibilidad na kailangan mong gawin. It's not balanced, it's not equal, but it is God-centered. Okay. Next. Yan na lang yata. Okay. So I cannot do it all on my own. I need God's wisdom, guidance, and blessing every day. And I don't need to balance my life. I just need to always remind myself that in everything that I do it with the motivation to glorify the Lord. Hindi lamang ito sa na yung work natin, pwede nating mag-ministry. Yung family natin, yung ating ministry din. Sa ating lahat ng ginagawa, pwede natin itong gawin with the reason to glorify God. Next. I think that's it. Okay, thank you. So, ayun lang. Maraming salamat and thank you for listening and hearing my patotoo. All right, allow me to introduce our speaker for today. He is a graduate of the International Grace Bible Institute, or RGBI, Bataan, completing his Bachelor of Theology in 2024, and he's one of the faculty members of IGBI Bataan, helping to equipping future leaders for ministry. So since 2019, he has been living in Bagak, Bataan with his wife, Manilin, and their 2 children, Nathan and Yana Kale, regularly attending their worship services in Sitio Antipolo Grace Gospel Church of Christ, one of the pioneering churches in Bagak, Bataan. So outside home and ministry, he runs XC Custom Tailoring, a local business that specializes in custom apparel and uniforms. Right, so let us all welcome our speaker, Pastor Daniel Matugas. Thank you. Good morning. Narinig ba ako dyan? Um,
It is a privilege and I am honored to be your speaker this morning. So, nung kinontak ako ni President MJ, ang president ng ating G Club, tiningnan ko muna yung sinend niya sa akin na tema. At nung nakita ko, parang aayaw dapat ako eh. Kasi sabi ko parang patama sa akin to ah. No, yung balance, yung buhay na meron ka na may balance, no? Kasi tayong mga mananampalataya, hindi lamang tayo nabubuhay para magtrabaho. No? Nabubuhay tayo para gawin din yung gawain na inyatang sa atin. Kasi yun yung naitanim sa atin, no, ng salita ng Diyos habang tayo ay lumalanggo. So ngayong umaga, buksan natin ang ating mga Biblia, Colossians. Maiksi lang tong verse natin. Colossians chapter 3 verse 23. Ang sabi ng salita ng Diyos, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Napakaiksi lamang. So, ang tema natin sa umagang ito ay a purposeful life. Cultivating God-centered work-life balance. So, yun yung ibinigay sa akin na tugma naman sa atin bilang isang mga andito sa age ng yung 20s to pataas. Kasi most of us tapos na sa ating pag-aaral at nagtatrabaho na habang nagmi-ministry. So, simulan natin sa definition, no? Purposeful life. Ang next slide, sabi diyan, purposeful life is one living with intention, direction, and sense of meaning beyond simply existing. Ang buhay daw ay na may purpose, ito daw ay ang pamumuhay na may intention, na may direksyon, na hindi lamang na nabubuhay ka ng simple lamang, kundi yun yung buhay na may layunin, yung may buhay na may goal ba, no? Nauna nating nakamit ito mga kapatid nung tayo ay nagkaroon ng Kristo sa buhay. Dati tayong mga tao na naglalakad patungo sa dagat-dagatang apoy, no? Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas, doon tayo nagsimulang nagkaroon ng layunin, no? Ang anong ginawa ng Banal na Espiritu, tayo ay inilipat patungo sa liwanag. Nilipat tayo, no? Instead na papunta tayo sa dagatang apoy, nagkaroon tayo ng kaligtasan at tayo naging membro sa katawan ni Kristo. So yun yung unang nangyari sa atin nung tayo ay nangaligtas at nagkaroon tayo ng purpose sa buhay. Ngunit habang tayo ay tumatanda, nagkakaedad, kailangan nating lumago bilang isang mananampalataya. Cultivating a God-centered life, a God-centered work-life balance. Anong next slide? Sabi dyan, it involves aligning your actions and choices with your values, passions, and goals, leading to a feeling of fulfillment and contribution. While ang ibig sabihin ng cultivate naman, no, ang definition sa cultivate is to grow, no? To nurture. Pag naisip ko yung cultivate, naisip ko yung mga farmers. Kino-cultivate nila yung lupa, inihanda nila yung lupa para sa pagtatanim, bagong cycle ng pagtatanim. No? Ganon din tayo. No? Ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay hindi lamang na magstay kung ano ka nung tinanggap mo si Kristo. No, ang growth, ang paglago ng isang tao ay hindi yan abrupt. Yung tinanggap mo si Kristo, napakabanal mo na, no? May halo ka na agad sa ulo. Dahan-dahan yan. Kino-cultivate ka
ng iyong experience, ng mga dinanas mong problema, ng iyong ah, yung edad, posibleng tutulong sa'yo sa paglago sa mental, no? Kasi yung iba, sinasabi na isip bata kahit matanda na. So late sila. So ang paglago ay maraming aspeto. At unang-una dito, tayo bilang isang mananampalataya, ang ating paglago ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. No? Ito yung kinakain natin sa ating pagkain, sa ating spiritual na pamumuhay. So bago tayo magpatuloy, tayo manalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat Panginoon sa mga kabataan at mga professionals na nandito. Salamat sa iyong pag-protect sa amin na kami ay nakarating sa lugar na ito. Thank you Lord for this place na magiging lugar sambahan namin sa buong araw na ito. Salamat sa kanilang generosity. Bless us at itago mo yung anak sa iyong kalakasan. Ikaw nawang magbigay sa iyong alagad ng mga salita na simpleng salita na maintindihan at may apply sa aming mga buhay. Itong lahat na aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam ba natin mga kapatid na ang work-life balance ay isang myth? Isang ano ba? Ano ba myth? Folklore? Yung ano ba ibang salita? Kwentong barbero. Hindi totoo sa realidad. Na madalas nating napapakinggan yan. Nung nakita ko din, sabi ko, okay. Kasi yun yung lagi nating napapakinggan, nababasa sa Facebook, no? Hindi na newspaper yung binabasa natin ngayon. Sa kakascroll, di ba? Work-life balance. Pero ang work-life balance ay isang katang-isip lamang. Hindi siya totoo in reality kasi ang balance 50-50. Kung mag-balance ka ng timbang ka, yung lumang timbangan, parehas yung timbang nung object mo tsaka yung kabila para balance siya. Wala namang balance na pa ganyan. 'Di ba? Sa pinakita ni Ma'am Nilin na ang tawag nun, pie graph. Ang balance talagang even. No? 14.3% dahil 24 hours divide 7, 14.3%. 4%. 14.4%. Basta balance. No? Hindi pwede so bawal na matulog ng 8 hours. Kasi balance eh. So ang tulog mo lang 3 oras, trabaho ka 3 oras, maging nanay ka ng 3 oras. So yung ibang oras, hindi ka dapat nanay nun. No? Ganon yung balance. Kung anuhin natin ba, i-real talk natin. So, bakit natin nasasabi na hindi totoo ang work-life balance? Next. Dahil, una, one size fits all approach is, ando na yung buhay mo. Tingnan mo na pa. Makati. Madalang kasi akong mag-preach. Mag-speak. Puro press, no? So, wala akong idea. Ano bang gagawin ko sa Pilipinas? Yung utak ko nandun na. No, nag-usap na din kami ng yung area manager namin. Pag bumalik ka, dito kita yung... Marami ng plano. So, naglakad kami papunta sa backstory. Naglakad kami papunta sa Timberland, sa San Mateo kami nakatira dati. San Mateo Rizal. Naglakad kami papunta roon. Sabi ko, mag-IGBI na lang ako. Kasi gusto kong mag-isip muna ba? Habang nasa IGBI, makapag-isip ako, ano bang pwedeng mangyari sa atin? Kasi bubuhay ko parang nandun na. Ayaw niya nang pumayag. Inirespeto ko naman to dahil mahal na mahal ko eh. Kumabi na yun sa publiko. Oo, may record pa naman. So, sabi ko, IGBI na lang ako. Isip namin, paano yan? May pamilyado tayo, pwede ba tayo ron? So nag-inquire kami
Sabi nila, pwede naman. To make the long story short, nandun kami, naghanap kami ng matirhan, pandemic, bumalik kami IGBI, binigyan kami ng isang kwarto doon. At itong si Pastor Bermeo, kinausap kami minsan, natuwa siya na nandun kami kasi makatulong raw. Kasi nagtuturo din siya ng English doon sa IGBI. Tinanong namin, Pastor, okay lang ba to? Parang ano kasi kami, ito yung sitwasyon namin, ito, di ako maka-full time, sabi niya kasi nag-work ako. Ang sagot niya, sabi niya, bakit hindi okay yan? Ako, nag-work ako for how many decades sa education, sa PCU. Habang nag-ministry, kasi ang isipin nyo dapat, yung work nyo, ministry yan. Yung work mo, kapatid, ministry yan, yung work mo, ministry yan. Huwag mong isipin na yung work, secular work, tsaka yung pagtatrabaho natin, paglilingkod sa church, ay iba ang gantimpala. No, mas maraming makukuhang crown of glory to si brother kasi full-time sa church. O kasi nagwawalis lang ako eh, yun lang kaya kong gawin sa oras ko. No? Kasi dito ako sa secular na trabaho. Hindi yun. No, walang sinabi sa Biblia na mas maraming gantimpala ang nagtatrabaho sa church lang, tsaka yung sa work. No, kasi ang tinitingnan ng Panginoon sa atin ay ang ating mga motibo, ang ating mga puso, habang ginagawa natin ang mga bagay para sa Panginoon. Konti lang kasi, Pastor, yung maibigay kong oras para sa church kasi full-time ako sa trabaho, 8 hours, Monday to Friday. Okay lang yun. Isipin mo na trabaho yan. Ano sabi sa binasa natin kanina? Whatsoever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. No, yung context ng Colossians chapter 3, binanggit ni Pablo dyan yung isang tao na nagtatrabaho nung may amo. Nung habang nagtatrabaho ka sa iyong amo, gawin mo ang lahat para sa Panginoon. Isipin mo na hindi yan tao. Isipin mo na ang ginawa mo ay para sa Panginoon. Malabas yung Sorry. Isipin mo na ang mga ginagawa mo, kahit secular man yan, ay para sa Panginoon. No? Kasi kung gumawa ka para sa Panginoon, tapos yung puso mo naman ay wala roon, kang tawa-tawa nil. Walang gantimpala yan sa langit. Anong sabi dyan sa ating slide? So, all work, regardless of its nature, should be done as service to the Lord. So, may asterisk yan dahil all work regardless of nature. Pwede pala yung beer house ka na. All work para sa Panginoon to. Hindi pwede. Alam naman natin yung tama at mali, mga kapatid. Yung work lang na angkop sa ating mananampalataya. Ikaw, nasa office ka, work yan, nasa construction worker ka, trabaho yan, gawin mo ang nararapat, na isipin mo na ang amo mo ay hindi tao, kundi ang Diyos. Okay? Pangalawa, cultivating a God-centered life. Pangalawa, discovering your God-given design. Kailangan pala yun. No? Each of us is a unique person. Meron tayong kanya-kanyang skills. No? Dito sa Balagtas, nakita ko, meron silang kanya-kanyang skills. Yung mga musicians, tech, no? Sa church natin, may mga kanya-kanyang skills, magaling magwalis. Sa kapitbahay natin, magaling chunismis, di ba? Pero hindi yun pang church. Pero yung skills na meron ka, dapat alam mo. Huwag yung hayaan mo na lang, upo lang talaga yung alam ko, pastor. Walang ganun no? Yung magaling makinig, pwede, pero hanggat meron kang ministry na pwede mong paglagyan, no? Dapat i-discover mo yan, kapatid. Sabi dyan,
God has uniquely gifted each person. No? Find your gifts para magamit mo sa Panginoon. Mga nakarang taon, nakita ko yung programa ng CYA, yung about talents. Dinidiscover natin yung talents ng mga kabataan para magamit sa Panginoon kung saan man sila pwede. Marami magagaling magsalita. Marami magaling nga sa music. No? Maraming gusto sa music. Which is good kasi yun yung sa church kung walang musician, matamlay. At ang musician talaga ay design yan ng Panginoon for worship. No? Para sila yung gagamitin ng Panginoon para sa worship. Di ba si Lucifer ay talagang siya yung pinaka main character pag pinag-usapan natin ng worship sa langit dati nung hindi pa siya hinulog. So, sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve other as faithful stewards of God's grace in its various forms. Now, ang gifts na meron tayo, ang skills na meron ka, talent, kung ano man yan ay binigay sa iyo ng Panginoon at sisingilin niya ng Panginoon kung hindi mo gagamitin. Alam naman natin yung the parable of, di ba? Talents. Nilibing niya lang yung ilang shekels yun. Hindi na lumago. Ibig sabihin, kung i-apply natin sa ating buhay ngayon, meron kang kakayanan pero di mo ginamit para sa Panginoon, mawawala yan eventually. Dati nagigitara ako, nung di na akong nagigitara, parang hindi na ako marunong. Kung babalik ako ngayon, sinong kabataan sa Golden Shower, kami yung musician doon. Pero pag ngayon, pag gumawa ka ng sakit na, walang practice. No? Ganon ang ating mga gifts, skills, talents. Hindi yan binigay sa yan basta-basta. No, na bigay lang, nasa sayo yan. Pero ang gusto ng Panginoon is you should use it for His glory and honor. Kasi doon makikita kung gaano tayo kabuting steward sa gifts ng Panginoon. No? So pangatlo, there's a danger of disconnected life. The danger of disconnected life. Tayo, bilang isang mga professionals, estudyante dito, professional to be. Ito yung pinakadelikadong, may time na darating sa atin na kailangan aware tayo kasi may danger na pwedeng mangyari sa atin. Pag na-involve ka na kasi sa corporate world, pag medyo nakafocus ka na ron, madi-disconnect ka sa ministry. Madi-disconnect ka sa iyong mga kapatid sa church. Kasi andun na yung buong oras mo eh. Monday to Friday, work, tapos natutulog ka, call center ka. Itutulog mo na lang, hindi ka na makaka-church. No? At ang mundo, alam natin na nag-offer yan ng choice na pwede kang mahatak. Mga options. Yun yung magsisimulang sisira, magdi-disconnect sa'yo sa Panginoon. Itong kasalanan, alam ba natin na ang kasalanan, pag na-involve na tayo sa kasalanan at patuloy natin ginagawa, ito yung sin, that sin will create a separation. Though yung salvation na natin mga kapatid, hindi na nawawala, pero yung joy sa gawain, na marami tayo nakita, mga professional, mga young people, active pa dati. High schoolers, kasi ang high school, yung time nila, okay pa eh, mayroon pa talaga silang Saturday, Sunday church. Pero naging professional na, pag graduate ng college, nandun na sila. Hindi na natin sila nakikita sa church. No? Iba na yung buhay na ginagawa nila. No? Nalayo na sila sa Panginoon. Warning yan sa atin na hindi dapat mangyari, mga kapatid. No? Darating ang time na ma-burnout ka.
pagtatrabaho, busy ang buhay mo bilang isang professional. No? Wala ka ng panahon para sa Panginoon. Maski personal devotion mo, hindi mo na nabibigyan ng panahon. It leads us to spiritual emptiness. Maramdaman mo na parang may kulang. No? Mag-decline yung moral mo bilang isang mananampalataya. Kasi hindi ka na nakakakain ng spiritual na pagkain. No? Mawawala yung peace and joy. Alalahanin nyo si King David. Nung nagkasala si King David, straightforward, nakita niya si Bathsheba, napakaganda men. Dungaw siya. Ganda naman itong babae ito, mga kapatid. Yan. Nagkaroon siya ng pagnanasa kay Bathsheba. Alam niyo to, di ba? Sinong nakakalam? Alam mo. Sabihin ko lang. Ang ginawa niya, nilagay niya, gusto niyang kunin si Bathsheba, ang kinin. No, hari. Kung ako naman din hari, di ba? Kaya nga di ako naging hari. Diba? Aangkinin ko lahat. Kita si Bathsheba, di talaga ito kayang iwasan ng aking damdamin. Nilagay niya yung asawa niya sa front line ng battle para mamatay. Ganun kasahol si David. Pero example yun na yung kasalanan talagang ilalayo ka niya sa joy sa ministry. Mawawala ka ba? Kung gaano ka kasigla dati, yung kasalanan yung magkukonsume sa'yo. Namatay nga si Mr. Pangalan nun? Uriah. Nagkasala si David. Sabi niya sa kanyang mga sulat, sabi niya, restore the joy of my salvation. No? Natatakot siya na baga maging kagaya siya ni Saul. Kasi alam niya yung nangyari kay Saul eh. Natatakot niya na yung espiritu na meron kay Saul ay ilalayo. At maging ganun yung buhay niya. Nasaksihan niya yun kasi siya yung taga-play ng harp ni Saul, di ba? Parang sinasaniban si Saul lagi. Ay, si David pala to. Amen. So, ganun ang mangyayari sa atin, mga kapatid. No? Kung tayo ay lalayo, magkaroon tayo ng distance, mag-disconnect tayo sa Panginoon. No? So, spiritual emptiness, moral decline, spiritual stagnation, no? Tapos, vulnerable na tayo sa temptation. Tingnan nyo, kung di kayo makabasa ng salita ng Diyos ng tuloy-tuloy, successive, di kayo makapakinig ng kayong mga salita, di kayo makapanalangin, mabilis kayong matempt. Shut. Sige. Ligtas na ako eh. Pangapat, it's about proper priorities, not perfection. Yun yung lagi nating isipin. Wala talagang balance. Tanggapin na natin yun. Kailangan, alam natin yung prioridad natin bilang isang kabataan, bilang isang mananampalataya na nagtatrabaho. Para maging balance tingnan. Hindi yan balance literally na 50-50. Balance yan tingnan kasi nakakapagbigay ka pa rin ng oras sa gawain kahit may work ka. Yun yung goal natin. Hindi naubos lamang yung buhay mo sa pagtatrabaho. Para lang parang ginagawa mo na lang para kumita. Kailangan, alam mo yung priorities mo. No? Hindi prioridad yung perfection. Hindi prioridad yung balance. No? So, we have here practical steps to a God-centered life. Meron tayong practical steps to God-centered life. Una, simple lang to, pero alam ko, hirap din kayo nito. Prioritize your time with God. Prioritize your time with God.
Yung daily quiet time, napakahalaga niyan. Mabilis sabihin eh. Personal time, personal devotion. Pero, nagagawa ba natin? Kaya nga hanggang ngayon, lagi pa rin pinapaalala yan, kahit napakasimple yan. It's not about having time, but making time. It's not about having time, but making time. Doon lang tayo uma-active pag may activities. Malapit na yung LGYC. Pero sa panahon ng talagang sinusubok ka, may time ka pa ba sa Panginoon? Pangalawa, set boundaries. No? Matuto kang magsabing no. No. Yan. No. Sabihin mo na no. Wow. Ayaw ko, Brad. Kasi meron akong priority. Itong panahon na to ay para sa church. Itong panahon na to ay para sa aking pamilya. No, pag sabihin shot, pray. More daw. Oo. Magsabi kang no. Kasi meron kang priorities eh. Dahil alam mo, yung priorities mo, nakalista na yan. Minsan may mga bagay na biglang sumisingit, na nagsisira, na sumisira sa iyong prioridad. We should know to say no. Pangatlo, find your community. Itong G-Club na to ay napakaganda. Dahil meron kang, yung makarelate sa buhay mo. Kasi kung isusumbong mo itong problema mo ngayon sa mga high schoolers, pagtatawanan ka lang. Hindi nila tayo nakakaintindi sa atin yung kahit paano kapwa natin kaparehas na nag-juggle sa time sa work and ministry. No? So, this community will help you grow. No? Surround yourself with people who will encourage you and hold you accountable. Dati sa Golden Shower, meron kaming tinatawag na accountable partner. So, assign si Pastor Norcy. Shout out sa inyong vloggers, Pastor Norcy. Assign siya, partner kayo. Kayo yung magtutulungan, no? Bro, nabasa mo na ba yung natin? Nakapag-pray ka ba? O kayo, accountable partner kayo. Bawal babae kalaki kasi magkasyutaan ka magkano. 3 araw lang, sila na pala. So, lalaki lang. So, accountable partner. Kasi siya yung sa'yo kukumusta. No? Okay. Pang-apat, embrace grace. Embrace grace. Huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Now, you might mixed up, you might mess sometimes. Schedule mo magmi-mix up. Magpahinga ka rin. Huwag mo namang, bigyan mo naman ng panahon para maka-breathe ba. Kaya maganda itong ganito na may programa ng G-Club na mayroon pupunta sa mga lugar na pwedeng makapagmuni-muni. Dahil kung buong taon ka na subsub sa trabaho at gawain ng Panginoon, mawawala ka sa sistema, napapagod ka. Parang masasabihin mo na hindi talaga para sa akin ito. Ganitong bagay. No? Sabi sa kanyang mga sulat, ni Apostle Paul, God's grace is sufficient for thee. Sinabi nun niya, sinagot ng Panginoon yun, nakiusap si Pablo na kunin mo nawa itong sakit sa katawan ko, Lord. Thorn in my flesh. Sabi ng Panginoon, sabi niya, my grace is sufficient for thee. Should let go of perfection. Tayo magiging mahigpit sa ating sarili. Bigyan natin ng grace ang ating sarili. So, 10 minutes na lang daw kanina pa. So, ang mga bagay ang mga punto na pinag-usapan natin, gusto kong i-recap, no? That work-life balance is a myth. Una. Instead, we should focus on the priorities. So, pangalawa,
gusto ko emphasize yung your work is an act of worship. Work as worship. Ang kinin mo yung trabaho mo, secular man yan, yung tamang trabaho, na worship mo yan sa Panginoon. Worship mo yan. Tapos itong, it's not about, it's about priorities, not imperfection. Not perfection. Dapat nakaprioridad. Hindi yung balance ba? Dapat magawa ko yung ganito. I-priority mo, gumawa ka ng listahan. Magkaroon ka ng prioridad. Embrace the rhythms of grace and seasons of life. So, yun yung sa dulong natin. Embrace grace. Ang buhay natin ay ngayon na palong-palo kayo. Peak na peak ba? Hindi yung bang palo. Peak na peak sa buhay. Maraming trabaho. May time din talaga na lilo. Ganun sa business. May panahon na talagang wala na kayong tulog, din ang mukha ko para may bulutong dahil sa kakatrabaho. Tapos may panahon din na wala kayong client. No? Ganun lang talaga ang buhay. Embrace it. No? God wants you na magiging, na siya yung maging sentro ng buhay mo, kapatid. Panginoon, ayaw niya na ang kanyang anak ay hindi siya kilala. Ayaw ng magulang na ang kanyang anak ay hindi siya kilala. Gusto niya na parte. Gusto ng Panginoon na ikaw bilang anak ay maging parte. Gusto ko i-challenge. Gusto ko kayong challenge bago ko tapusin itong mensahe sa umagang ito. Ano ba ang mga bagay na pwede mong gawin? O mga hakbang na pwede mong gawin sa Panginoon? Bilang isang working person. Ang gusto mong simulan. Maybe, ang paggising sa umaga earlier than usual, 15 minutes earlier than usual, para makapag-pray ka. Probably, magkaroon ka ng devotion kada umaga bago ka pumasok, no? Or merong mga bagay na pinagpipray mo na nag-uubos, nagkukonsume ng yung lakas, no? Simulan mo na. Kung ano man yung bagay na gusto mong gawin para sa Panginoon. Kasi ang buhay na meron tayo bilang isang mananampalataya, no, ay hindi pwedeng ganyan na lang. No? Kailangan nating lumago, mga kapatid. So gusto ng Panginoon na simulan natin sa isang hakbang. There's no balance in life. Ang gusto lamang ng Panginoon na magawa natin yung prioridad natin. Alam natin mga mananampalataya kung anong priority natin. So umagang ito, nawa ay may napulot kayong aral. No? Meron kayong nakuha na isa o dalawa para maibaon natin, no, sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Tayo manalangin. Aming Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, muli kami dumadako sa iyong trono ng biyaya. Salamat sa mga kabataan, mga professionals na nandito. Naglaan ng kanilang oras sa kabila ng kanilang kabisihan. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa amin, sa aming mga gampanin. Sa umagang ito, ikaw nawa ang aming napapurihan. Salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na unahin ka namin bilang bilang iyong mga anak. Na magkaroon kami ng priority, na ikaw ang gawin naming priority sa aming buhay.
na mahalin namin ang aming mga kanya-kanyang trabaho dahil ito ay aming mga ministry. Tulungan mo kami na lumago na ayon sa iyong kalooban. Alam namin na hindi namin kaya ng aming sariling paglago. Naniwala kami na ang paglago na ito ay nangangailangan na iyong tulong at ng iyong mga salita, ng iyong gabay. Sa umagang ito, ikaw na aming napapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Good morning.